Sa mundo ng showbiz, may mga pangalan na kahit anong gawin, hindi na lamang simpleng celebrity, nagiging simbolo sila ng kabataan, tagumpay, at kung minsan ng pangarap na tila imposible. Isa sa mga pangalan na palaging nasa radar ng publiko ay si Andrea Brillantes. Bata pa lang siya, nakuha na niya ang atensyon ng mga tao hindi lang sa kanyang talento sa pag-arte kundi pati na rin sa kanyang presensya. Isang aura na mahirap ipaliwanag, pero madaling damhin. Ang bawat galaw niya, bawat ngiti, bawat post sa social media ay may sariling epekto sa fans at sa buong industriya. Ngunit sa likod ng lahat ng flashes at camera, sa likod ng glamour at mga red carpet, may isang bagay na mas mahirap ipakita sa publiko. Ang puso, ang nararamdaman, ang personal na buhay, ang mga lihim na kwento na hindi pwedeng ilabas kahit gaano kagusto ng mundo na malaman. At sa mga nagdaang buwan, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa mga usap-usapan. May bago na ba sa puso ni Andrea Brillantes? May lalaking ngayon na nagbibigay ng katahimikan, ng kasiyahan, at ng damdaming hindi matutumbasan ng likes, views o awards. Si Andrea Brillantes ay lumaki sa harap ng camera. Bata pa lang, alam na niya ang pagkakaiba ng tunay at peking ngiti. Natutunan niyang magpanggap, kahit masakit ang damdamin. Natutunan niyang harapin ang paghusga ng tao kahit na hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang sarili. At sa bawat taon, sa bawat teleserye, sa bawat endorsement, sa bawat larawan, natutunan niyang ang mundo ng showbiz ay hindi tungkol sa tao kundi sa imahe. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may mga sandali na nag-iisa siya. Mga gabi na walang ilaw ng camera, walang audience, walang script. Mga sandali na siya lang ang naroroon at ang sariling damdamin ang kausap. At sa mga panahong yon, marahil naramdaman niya ang kakulangan, ang pangangailangan na mahalin, hindi bilang artista, kundi bilang tao. Sa nakaraan, dumaan si Andrea sa mga relasyong naging sentro ng atensyon ng publiko. May kilig, may drama, may hype. Ngunit bawat relasyon ay may kalakip na pressure. Hindi sapat na masaya, kailangang ipakita. Hindi sapat na umiiyak, kailangang ipaliwanag. Hindi sapat na mahal, kailangang suriin ng fans at media. At sa bawat pagkakataong iyon, si Andrea ang madalas na nasasalo ng emosyon. Hindi lang bilang babae kundi bilang simbolo. Ang kanyang sakit ay pampublikong spectacle. Ang kanyang kasiyahan ay pampublikong asset. Sa bawat sugat na iyon, may natutunan si Andrea. Natutunan niyang maging maingat. Natutunan niyang itago ang ilan sa mga bagay na pinakamahalaga sa kanya. Natutunan niyang ang privacy ay hindi isang kahinaan, kundi isang protection. At marahil sa huling taon, natutunan niyang ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay hindi ipagsigawan. Ito ay tahimik, pribado at protektado. Sa mga nagdaang buwan, napansin ng fans ang pagbabago sa aura niya. Mas kalmado, mas composed, mas confident, ngunit hindi mapagmataas. Mas bihira ang pagbabahagi sa social media. Mas kaunti ang engagement sa mga post na dati ay tila automatic. At higit sa lahat, mas ramdam ang isang uri ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi nangangahulugang walang nangyayari, kundi isang katahimikan na puno ng damdamin. Dito nagsimulang lumabas ang mga bulong-bulungan. May lalaking madalas umanong kasama ni Andrea sa mga pribadong lakad. Hindi aktor, hindi influencer, hindi sikat sa showbiz. Isa siyang ordinaryong tao sa mata ng publiko, ngunit espesyal sa mata ni Andrea. Hindi nagpapapansin, hindi naghahanap ng validation, hindi kailangang patunayan sa mundo. At sa isang industriya kung saan bawat kilos ay sinusubaybayan, isang lalaking pinipiling manatili sa likod ng camera ay isang uri ng rare treasure. Maraming nagtatanong, bakit hindi niya ipinapakita? Bakit walang post? Bakit walang hint? Ngunit mas mahalaga ang tanong na madalas nakakaligtaan. Bakit kailangang ipakita ang lahat? Bakit kailangang gawing content ang bawat galaw ng puso? Sa kaso ni Andrea, malinaw na ang desisyon niyang itago ang relasyon, kung meron man, ay bunga ng karanasan, pagmamahal sa sarili at proteksyon sa damdamin. Ang bagong lalaking ito, ayon sa mga obserbasyon at social cues ay tahimik, hindi sumusubok makisabay sa ingay, hindi humaharap sa spotlight, hindi humihingi ng atensyon,
At dito mas lalong nagiging malinaw na ang relasyon, kung totoo man, ay hindi tungkol sa status, exposure, o validation. Ito ay tungkol sa damdamin, sa emosyon, sa katahimikan, sa koneksyon na hindi nasusukat sa likes o comments. Hindi mawawala ang iba't ibang reaksyon ng publiko. May mga fans na supportive, deserve niya ang maging masaya. Mas okay na private, mas healthy, mas confident siya ngayon, ramdam namin. May mga nag-aalala, baka masaktan siya ulit, baka hindi pa siya handa, at may mga mapanghusga. Bakit tahimik? May tinatago ba? Ngunit sa lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang pagmamahal ng fans ay tunay. Hindi nila kailangan ng buong detalye. Ramdam nila ang pagbabago, nakikita nila ang bagong aura ni Andrea. Kung susuriin natin ang mga dating relasyon niya, makikita natin ang malinaw na pattern. Laging may kilig sa simula, laging may hype. Ngunit bawat pagtatapos ay may sugat, bawat pag-ibig ay may pressure, at bawat galaw ay sinusubaybayan. Kaya kung may bago man siyang boyfriend ngayon, hindi ito simpleng kwento ng kilig. Isa itong kwento ng pag-unlad, healing, at bagong pananaw sa buhay. Mas daring ang usapan ngayon, ngunit hindi dahil sa eksena, hindi dahil sa chismis, hindi dahil sa drama. Mas daring ito dahil sa kabutihang loob ng artistang natutong protektahan ang sarili at pumili ng taong magpapasaya sa kanya sa pribadong paraan. Isang lalaking hindi kailangan ng spotlight, ngunit nagbibigay ng liwanag sa kanyang mundo. Kung titingnan natin ang narrative arc ng buhay ni Andrea, makikita natin ang malinaw na pagbabago sa pananaw niya sa relasyon. Mas pinapahalagahan niya ngayon ang mental health, privacy, personal growth, at emotional safety. Hindi na siya yung Andrea na kailangang patunayan ang sarili sa lahat. Isa na siyang babaeng may sariling paninindigan. At sa pagkakataong iyon, ang bawat kilos niya kahit tahimik ay puno ng kahulugan. Kung may bagong boyfriend si Andrea, ito ay hindi lamang relasyon. Ito ay simbolo ng kanyang pag-usad, ng kanyang pagtanggap sa nakaraan, ng kanyang pagnanais na magmahal nang hindi nawawala ang sarili. At higit sa lahat, it ay isang mensahe sa kanyang fans and sa publiko. Minsan, ang pinakamalinaw na paraan para ipakita ang pagmamahal ay hindi sa pagpo-post, hindi sa pag-announce, hindi sa pagpapakita sa social media. Ang pinakatotoong pagmamahal ay tahimik, pribado, at pinoprotektahan. Sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang bagong lalaki. Ang tanong ay kung handa na ba tayong tanggapin na ang ilang kwento ay hindi para sa publiko, na ang ilang saya ay hindi kailangang ipakita sa lahat, na ang ilang pag-ibig ay mas ligtas kapag tahimik. At kung iyon ang paraan ni Andrea para maging masaya, marahil iyon ang pinakamatalinong desisyon na nagawa niya sa buong buhay. Kung may bago man siyang boyfriend, hindi ito chismis. Isa itong posibilidad, isang yugto, isang personal na kabanata na maaaring hindi kailanman ipapakita sa publiko. At sa pagkakataong ito, iyon ang pinakamagandang paraan para maprotektahan ang sarili at maramdaman ang tunay na kasiyahan. Ang kwento ni Andrea Brillantes ay hindi natatapos sa mga headline, sa likes, o sa comment section. Ang kwento niya ay natatapos sa mga gabi na tahimik siya, masaya at buo. Sa mga araw na hindi nakikita ng mundo, ngunit nararamdaman niya ang pagmamahal, ang seguridad, at ang katahimikan na matagal niyang hinahanap. At kung may lalaking kasama siya ngayon sa tahimik na bahagi ng buhay niya, iyon ang pinakamatapang at pinakamatamis na kwento ng lahat. Isang kwento na hindi kailangan ng spotlight, hindi kailangan ng approval, at hindi kailangang maging bahagi ng chismis.